Hi guys! Welcome to another episode of JKD Vlogs. Nais ko lamang po magpasalamat sa mga nanonood ng ating videos at sa mga nag-subscribe dito sa channel natin. For today's video, ito ay araw ng linggo. Tara samahan nyo kami pumunta sa The Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag o mas kilala bilang Manaoag Church. Kung nais nyo bisitahin ang simbahan na ito, ay hayaan nyo kami ituro kung ano ang daan na dapat tahakin. Kami ay galing ng Nueva Ecija at tinahakang daan patungo sa bayan ng Guimba. Nais namin dumaan sa Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX para sa mas mabilis na biyahe. Mula Santo Domingo, Nueva Ecija, inabot ang aming biyahe ng 1 hour and 39 minutes. While kung kayo ay manggagaling na Metro Manila ay nasa humigit 3 oras. Ito ay estimated travel time hours lamang at nakadepende pa rin sa flow ng traffic ang oras ng inyong biyahe. Sa pagpasok ng expressway, magdoble ingat lamang sa pagmamaneho sapagkat mabibilis ang mga sasakyan na dumadaan dito. Heads up guys, habang tinatahakan daan patungo ng Pangasinan gamit ang expressway, ay bagalan na ang bilis ng inyong sasakyan kung malapit na ninyo marating ang inyong exit. Hindi kasi maganda kung kayo ay lalampas sa inyong tamang labasan. Ang exit na dapat ninyong hanapin ay TPLEX Binalonan. Diretsuhin ito at kung mararating na ninyo ang kanto ng Clean Fuel Gas Station, kumaliwa at diretsuhin ang daan na ito. Upang makarating ng simbahan, ating lalagpasan ang barangay ng Kalawakan. Pagdating sa kalsada ng Manaoag Church, ay asahan ang mabigat na traffic. Medyo may kabagalan ang pag-usad ng mga sasakyan dito, kaya i-pass forward na lang natin ng ating matunghayan agad ang daan patungo sa pila ng car blessings at parking. Inyong mapapansin, marami ang nag-aalok dito ng kandila at kung wala naman kayong dala ay maaari kayong bumili sa kanila. Pero kung first time nyo dito, magdala na lang ng sarili ninyong kandila upang hindi ma-hassle. Kung naghahanap lang kayo ng parking at hindi naman magpapablessing, dumiretso sa daang ito hanggang sa marating ang bungad nitong tulay. Kumaliwa lamang at nakikita na ninyo ang likod ng parking spaces kung saan ay maaari kayong pumasok at mag-park. Sa pagpasok at pagparada sa parking, okay lang kahit hindi muna tayo magbayad. Sa pag-uwi at paglabas na lamang iabot ang parking fee sa bantay na nagkakahalaga naman ng 50 pesos. Sa ating paglabas ng parking ay makikita ang pila ng mga sasakyan na magpapabless dito sa simbahan. Mahaba ang pila na ito kung kaya't kung magpapabless kayo ng inyong sasakyan ay agahan ninyo ang pagpunta upang makaiwas sa ganitong pila. Nagsisimula ang pagbibendisyon ng mga sasakyan kapag ang misa ay tapos na. Ipopost ko po dito ang schedule ng misa kapag weekends at weekdays. Dito sa entrance ng car blessing ay maaari na kayo pumasok upang magsimba. Medyo may karamihan ang taong nagsisimba dito kapag araw ng linggo. Araw kasi na pangingilin ito, pero kung gusto ninyo ang mas kaunting tao ay maaari kayo magsimba sa araw ng Sabado. Kung kailangan nyo mag number 1 at number 2 ay may palikuran din ang simbahan na maaari ninyong gamitin. Kung mahaba ang pila, lalo na sa pila ng kababaihan, ay may palikuran din na maaaring gamitin sa tabi ng kanilang kantin. May kukwento ako sa inyo guys. Alam nyo ba na ang dating pangalan ng Manaoag Church ay Santa Monica Chapel? Ito ay naitayo noong 1600s ng mga Augustinians at pinamahalaan ng mga Dominicano. Ang Dominicanong si Juan de San Jacinto ang naging unang kura paroko ng simbahan. Dito sa parting ito ng simbahan ay maaari kayong magtirik ng kandila. Ang Our Lady of Manaoag ay pinaniniwala ang milagroso. Ito ay dahil nagbibigay ito umano ng ulan kapag tagtuyot, bumuhay sa isang pumanaw na binatilyo,
Naghinto ng apoy na lumiyab mula sa simbahan at nagpatigil sa ilang ulit na pagtangkang relokasyon ng simbahan. Ito marahil ang dahilan kung kaya't marami mga deboto ang nagpupunta dito upang mangilin. Ayon naman sa haka-haka, ang lokasyon ng simbahan ay siya raw ang napiling lugar ng mahal na Birheng Maria noong nagpakita ito sa isang magsasaka. Hindi nakapagtataka na kahit ito ay malayo, mas pinipili ng ilan na magsimba dito. Pagkatapos ng misa ay tutunguhin na ng pari ang mga sasakyan para sa pagbibindisyon. Maaari ninyo ring tunguhin ang kanilang religious store. Dito matatagpuan ang mga religious items katulad ng mga rosaryo, mga religious ornaments, keychains, religious necklaces at marami pang iba. Hindi lang ito ang religious store nila, meron din sa harap mismo ng simbahan. Pagkatapos magtingin o mamili ng religious items, ay maaari nyo ring tunguhin ang poon ng Our Lady of Manaoag. Ito ang paboritong spot ng mga deboto at mga turistang bumibisita sa simbahan. Kung aabutin kayo ng tanghalian, maaari nyong tunguhin ang kanilang kantin upang mananghalian. Kung meron naman kayong baon na pagkain, ay maaari nyo itong pagsalusaluhan sa itinayo nilang mga shed sa ilalim ng mga puno ng akasya. Masarap mamahinga dito sapagkat malamig sa pakiramdam ang lilim na ibinibigay ng mga puno. Kung kayo ay matapos na mananghalian, ay ating isinop ang ating mga kalat sa tamang lagayan. May mga available na trash cans naman sa tabi ng mga sheds. Hindi lang mga staff ng simbahan ang inyong matutulungan, gayon din ang mga susunod na gagamit ng sheds. Sa labas ng simbahan ay may mga religious items din. May mga pasalubong din kayo na maaaring bilhin katulad ng mga kakanin, mga prutas, mga gamit sa bahay na gawa sa kahoy at marami pang iba. Sa mga nakasasakyan ay malaki ang ginhawang maidudulot kung sa mapuno at malilim na parking kayo magpaparada. Bukod sa hindi mainit ay hindi na kayo mahihirapan magpalamig ng loob ng inyong sasakyan. Sa ating pag-uwi ay baunin ang presensya ng Our Lady of Manaoag para sa mas ligtas na biyahe. Tingin nawa ng Panginoon ang ating mga dalangin at kahilingan na ating ninanais na makamit. Muli ay maraming salamat po sa mga nanonood ng ating videos at paki-comment down below ang inyong lugar para aming malaman kung saan nakarating ang aming vlog. Sana po ay nakatulong itong video na ito, and please don't forget to give this video a thumbs up, share this video, and subscribe to our YouTube channel. Also, please click the notification bell so you'll be notified with our next vlog. Thank you so much for watching.